Si Waki. Mailap na. Satulan daw karon raman pero og masipit yon. Kita niyo mo. Si pare, tuloy sa trabaho. Tuloy sa work. Dapat namantana ka dito nga daghang pamamaligaan na kay sige. Daghan to. Dugang na to na to. Goy. Morning, Goy. Di man mag-ipusan din mo ka nga, Goy. Ibuga ni Goy sa. Goy. Oh. What is your name, Goy? Tabag sa Goy. So. Kampi ka. Up. Aga. Audio ro. Yan po ang mga isa sa paborito niyang pagkain mga kaprobinsya. Ganti-amtian na si Goy oh. Laman na Goy, sikan Goy. Goy, ay tiili ay sikan. Tiilan ni mo Goy. Yung aming alaga uwak mga kaprobinsya. Naproblema kami ngayon kung paano namin sa hulihin. Kasi napakailap niya. Gusto namin sana siyang ilagay doon sa kanyang kulungan, ibalik sa kanyang cage para hindi maubos yung mga sisiw namin. Kahapon tumangay naman siya ng sisiw araw-araw. Sisiw yung pinagtripan niya, sisiw ng manok. Tapos ngayon napakailap po niya oh. Wak, subukan natin nabigyan ng pagkain. Wak, wak. Guys, napakailap sa ating uwak. Ang gagawin natin dito mga kaprobinsya, buksan natin yung kulungan ng kalapate para pumasok siya. Yan, ito ang gagawin natin. Buksan natin to, tapos lagyan natin ng pagkain dyan. Yan po, binuksan natin mga kaprobinsya, tapos nilagyan ng pagkain para kung pumasok dyan si Waki, isarado natin agad yung kuan,
pituan para hindi na siya makalabas at madali na siyang hulihin din sa loob. Yung mga koi natin dito mga kaprobinsya, oh. Sa mga nakaraan po nung nilipat natin sila dito, inatake agad sila ng ibon. Yung ibon na tinatawag na lapay. Tapos hindi natin alam kung ilan yung nakain ng ibon dito. Hindi pa natin nalagyan ng screen yung ating pan. Nakala ko po noong una na hindi po iyang dito yung ating mga koi. Kasi nung nilagay namin dito parang may matamlay ba. Pero ngayon wala naman tayong nakita na patay sa ating mga koi dito. At isa sa ating napapansin, hindi po malinaw yung tubig. Parang andun sila sa ilalim palagi. Kung po may ilalim sila sa kuan ba, mga putik. Kaya nakaganyan yung tubig. Hindi katulad ng tilapia na parang lumalangoy lang, nasa ibabaw lang yung mga tilapia. Pero sila palagi siyang andun sa ilalim. Nilipat po natin sila sa mud pan kasi napapansin po namin natin na mabilis lumaki yung koi pag nasa mud pan lang. At tapos kahit hindi natin bigyan ng maraming pagkain, may makain sila dyan. At yung tilapia dito kakaunti lang. So yung mga fingerlings yun pang kainin nila, yung fingerlings ng mga tilapia. Sakaling may mga similya ng tilapia, yun po ang kakainin nila. Hindi na natin sila ma-handfeed. Hindi katulad pag nasa concrete pan lang sila, dati ma-handfeed natin. Ngayon hindi na. Naghalo lang sila mga kaprobinsya, yung tilapia natin at saka yung koi at yung crayfish. May crayfish na dito. Nung nag-harvest kami ng crayfish dun sa kabilang pan, malalaki po yung nakuha namin. Pero ngayon na may mga koi na tayo dito, mukhang hindi na lumaki yung mga krillings dito. Hindi natin alam, baka kainin lang ng koi yung mga krillings natin. Pero dun sa kabilang pan, crayfish lamang yung andon. Tapos dito may tilapia. Dito po mukhang marami na yung crayfish dito at saka mga malalaki pa. Kasi mula nung naglagay kami ng crayfish dito, hindi po kami nakapag-harvest ng crayfish dito sa kabilang pan. Dito lang yung pinag-harvestan natin. Mahirap i-harvest yung crayfish doon kasi medyo malaki yung pan natin dyan. At matagal po pag bawasan ng tubig. Pag kunin namin yung tubig dyan or pamalhan na mo, murag dugay gid siyang hubas ba. Kaya hindi po tayo nakapag-harvest ng crayfish sa kabilang pan. Mas maganda po dito sa mud pan mga kaprobinsya para yung mga isda natin dito kahit ano na lang yung ibigay natin. Pwede tayo magbigay dito ng mga anay kung makakuha tayo ng anay. At hindi na kailangan linisan pa. So yung tubig dito tapos mud pan. Try natin na palakin yung mga koi natin dito. Yung mga inahin namin oh, nilagay na po sa loob para makalido yung mga anak nila. At busog naman yung mga anak nila. May pagkain dito. Wow. Yung mga natirang pagkain, mga natirang kumpay sa ating mga maliliit na baka, pinakain natin kay Batang. Lumaya din yung anak niya. At yung baka natin dito na puti oh, hindi na po siya mailap mga kaprobinsya. Pahimas lang sa atin. Ito yung future bowl natin. Ano kaya yung magiging kulay dito? Itim or kabuhon? Mabait oh. Mas matapang pa yung kuan, red Brahma natin. Mas may ugali pa yan kumpara dito. Kasi yung red Brahma natin minsan nanuwag yan sa atin.
may mga bisita tayo dito mga kaprobinsya, ito agad yung mapansin nila. Ang ating baka na puti, na anak ni Bitas. Kahit si Bitas na yung tatay, napakagwapo niya. At napapansin po namin dito, maganda din yung anak ni Queen Ay. Lalo na kaya pag napaiay natin yan. Oh, yung drama natin oh. Bu, 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 bu. Ang maganda po pag nasa loob sila ng bakod mga kaprobinsya, sa tuwing magbigay tayo ng pamurga or vitamins, hindi na tayo mahirapan pang tulitin sila. Sa ngayon, bakante po yung isa nating kulungan doon, walang laman. Pinalabas po natin yung mga inahin nating baka. Napapasin ko po nung andun pa yung mga inahin natin mga kaprobinsya, madumi yung katawan nila. Tinanong po natin yung ating mga kasama kung bakit nagaganyan. Sabi nila, mahirap daw linisan yung kailang kubo kasi nanipa si Batang at si Queen Ay. So hindi nila malinisan na gusto. So ang estima po dito, kung sakaling ibalik natin sila sa loob doon, kailangan na palabasin muna sila bago linisan yung kailang kulungan doon. Ngayon po na nasa labas na sila, hindi na po masyadong madumi yung katawan nila. Oh, si Waki oh. Mukhang tingin-tingin naman siya sa ating mga sisiw dito. Wak. Oh. Siya yung pinakamatapang dito mga kaprobinsya. Tingnan niyo po, nag-alisan agad yung mga pabo at saka bingala nung lumapit siya. Pati yung kabing minsan, pinagtripan niya. Kaya mula nung pinakawalan natin siya, karoon tayo ng problema kung paano natin siya hulihin. Patay karoon dia. Okay ra gini uwaka ang tawag, di naman hilabot ba. Pero lumabas talaga yung kanyang pagka wild. Kung ano yung ugali ng mga kaprobinsya, lumabas talaga. Kahit alagaan pa ng tao, kahit pakainin pa natin siya ng maraming pagkain, kahit pakainin pa natin siya ng todo, pero kung ano yung ugali nila, uwak na siya. Tingap-tika kayo. Timingan naman ginanamot ng mga dugay. Ito po, mukhang may sisiw ito mga kaprobinsya. Iba yung reaction niya. Ito dito. Ay, puno pa ha. Kasi, wala. Akala ko ba meron. Marami itlog mga kaprobinsya. Ito. Wala. Marami itlog din. Dito po yung may sisiyo. Yan. Pabo. 5 heads. Tapos may nilimliman pa siya na itlog ng gansa. Sana mapisa to. Hindi yan pwede pakawalan mga kaprobinsya. Baka pagtripan lang sa ating alagang wak. Marami ding banog dito sa amin. Pag-upisa lahat yung mga season nila, kahit 5 lang yan, tapos tig-5 yung sisiyo, 25 hits na. Kahit tig-5 lang, bawat isa sa kanila ang makasurvive. 25 hits, marami na yan pag mabuhay lahat, pag mamaki yung mga sisiyo nila. Pero ngayon po dito sa amin, napakalamig mga kaprobinsya. Ako nga, dubli-dubli yung suot ko tuwing gabi dahil sa sobrang lamig. Sa ngayon po hindi na tayo nagpaparami ng gusto ng mga pato at saka pabo. Lagi kami nagkatay ng pabo dito. Pabo at saka pato.
Tatlo na yung pabo natin na tandang dito. Tapos may mga pato pa tayo doon, oh, nasa labas. May pabo pa na nagganyan dito mga kaprobinsyo. Tapos meron pa dito sa ilalim. May pato. Meron pa doon. Pabo din. Kahit kinatay natin yung mga malalaki, kung mapisa lahat yung mga itlog sa ating mga pabo dito na naglimlim, napakabilis lang nila dumami. So mag-iwan lang tayo ng mga kwan dito, mga 5 to 10 heads na mga inahin na mga pabo. Tapos mga 2 tandang. Ang gagawin natin dito, lagyan natin ng mga palatandaan yung mga inahin natin, para pag may mga sisiyo tayo na lumaki, para ma-recognize natin kung alin sa kanila yung breeder natin. I-control natin yung pagdami nila ba, para hindi po masyadong malaki yung gastos natin. Dito po sa amin, araw-araw po kami nagkatay ng pato or pabo. Kailangan po namin dito ng pangulam. Dati po nung wala pa tayong mga alaga, nung bago pa lang ako dito, pag pumunta ako dito, palagi akong may dala na kuan, karne, galing dun sa bais. Pero ngayon na marami na tayong alaga, paminsan-minsan lang tayo makabili ng karne doon. May pato pa tayo dito na mukhang naglimlim. Nagitlog nito. Ha? Pwede sa? Ano pa may gitlogan? Ano pa may lumluman? Pwede po pangayar, ha? Pwede mo lang tinibutang atong halos iro. Ay galing ang ite. Lisod. Ang ita ay nagpaagay. Pwede kurong yung tapir ang kuan. Galumlum ni pato are. Pila ka itlog? Yan po mga kaprobinsya, oh. May pato tayo na naglimlim sa ilalim ng kawayan. Buti na lang hindi siya nakita ng aso dito. Kung nakita pa siya ng aso, delikado yan. Wala na yung itlog niya dyan. Tapos yung tambuan dito, tamubuan mo tawag dito sa amin, napuksa na namin. Nagpatulong kami ni pare. Yan, oh, wala na. Napakalaki pa sana. Si pare po yung napaka-agresibong tumirada. Walang katakot-takot si pare na sinulog niya yung kuan, tamubuan. Pinuksan namin yung mga kaprobinsya kasi delikado po. Malapit po sa aming mga alaga. Tapos minsan dinala namin dito yung aming kalabaw, pinakain yung mga damo na yan. At napakadelikado, baka magalaw yung bahay ng tamubuan. At pag magalaw, baka makagat yung mga alaga natin, yung mga kalabaw, yung mga kambing o mga baboy andito. May time po na kinabahan kami kung bakit namaga yung mukha, yung katawan, yung liig sa ating kalabaw na si Paloma. Nagtaka po kami kung anong klaseng sakit yung dumapo sa ating kalabaw na si Paloma. Pero nung sinecheck namin, kagat pala ng mga malalaking langgam. Kasi nilagay po sa ating kasama doon sa may mga langgam na nakatira sa kahoy. Yung parang nagawa ng salag ba sa kahoy, yung kulay itim. Masakit yan mga agat. Kaya nung tumagal, nawala lang. Pero kinabahan tayo ng kunti kasi namaga yung katawan sa ating kalabaw. So wala na yung problema natin dito tungkol sa mga tamubuan dyan na nakatira. Nung sinabihan natin si pare na, pare, may tamubuan doon. Simpleng-simple lang ni pare na pinuksa yung mga kuan dyan, mga tamubuan. Dito po may mga ilang hits pa kami ng pabo mga kaprobinsya, oh. May naisip po tayo, kahit hindi na tayo maglagay pa ng mga palatandaan sa ating mga breeder doon, ang gagawin lang natin, pag may mga sisi tayo dito natin palakihin sa area na to. Tapos yung mga breeder doon lang sa kabila, sa may bakod. Ito po, may mga lalaki din. Malapit na dito maging tandang, oh. Yan. Malapit na yan maging tandang. Yan po ang napakasarap ilitsyon kasi malambot yung mga ganyan kalaki at batang bata pa. Pero pag umabot na ng mga ilang taon yung pabo, masarap pa din pero matagal na siya maluto. Hindi katulad sa mga ganyan kalaki yung nasa mga tig 3 kilo or 4,
napakadali lang maluto, tapos masarap pa, malambot. Yung aming baka mga kaprobinsya na malapit ng mga anak, nagpatriling ng husto, pero malapit na talaga to. Tingnan nyo po yung kanyang buntot, oh, nagaganyan na, baka naglibor na to. Yan. Yeah. Excited po tayo ng mga anak ng baka natin. White Brahman. Oh, yung didi niya. Sas. Malaki. Yan. Oh. So, may anak niyo ba? Lalaki, babae? At ano yung ibigay mo sa amin ba? Para nanipa daw. Bu. Ha? Huwag kang mag-alala. Good girl. Magpakabait ka. Alagaan mo ng mabuti pag may anak ka. Para nakinig sa mga kaprobinsya. Yung baka natin, doon na natin nabili sa Dawis. Ninulahan Dawis, Bayawan, Negros Oriental. 34,000 lang yung kapital natin sa kanya. Yung didi niya mga kaprobinsya, oh. Dito pagtingnan natin. Wala juga kayo. Hugot na kayo, oh. Yung nipple niya, oh. Gasinaw na. Malas na. Pero dati po hindi po ganito. So, kung hindi sa mga anak ngayong araw, baka mamayang gabi o bukas na, oh, yung milk bag niya, oh, hindi na natin pisilin para hindi masayang yung kanyang gatas, yung kanyang colostrum. Ito po yung tinitingnan nila sa mga biyasa na sa pag-alaga ng baka. Pag lumalim na to ng husto, malapit na daw itong mga anak. Pinagawa din natin siya ng pakainan mga kaprobinsya, para kung nag-ulan hindi madumihin yung pagkain nila. So bali 4 na pakainan yung ipagawa natin ni Jojo. Para sa timputing baka, Quinay, para kay Batang, Bitang, si Basya okay lang kahit nasa lupa lang. Siguro po sa sunod natin mga video mga kaprobinsya, makita na po natin yung kanyang anak. Abangan natin. Kasi pati ako excited na makita yung kanyang anak. White Brahman yung similya na ginamit natin. Pagkainan nila mga kaprobinsya. Tubo yung frame, batal, at yung sahig, kahoy. Tapos yung dinding kawayan para makatipid. Makatipid sa kahoy. Pwede naman po ang feel bro. Kasi bukas maghapon din naman dalalig kahit. Pwede naman. Pwede naman taas po dito. Pag ito yung mapuno ng kumpay, marami. Sigurado po tayo na mabusog sila. Kana yung tubo, di mo na pwede butang-butang yuta la. Okay, di na sila gaya na mukha na na. Sigurado, malato sila, hindi ko kumanan. Kaysa una lang, ano, kaya lakaw-lakaw, tuyo, kwat na. Kapit, ano dito kumpay? Pwede magkumpay dito. Last lang ako. Pwede dito sa dito. Wala na, dire mo yung sunod mo. Diyan ka ng tubo, pwede po pala, laos-laosod na ba? Kung may tubo? Gatapas mo na. Tapos na lang. Okay, oh. Mga kaprobinsya, kailan na po? Ito yung pagkain namin, oh. Bihon, may adobo, may kanin, may ginamos. Yan. Lord, maraming salamat sa pagkain. So, kain na. Salamat juga kay Brod. Kaya naabot kita ka Brod. Sabi na ako, wala pa ka Brod. Brod, mura tagkaw na ito. May Brod sa tako. Nabot na po aray. Salamat po. Kaya na po, duwag mo bagay ito sa hana. Salamat niyo mo, magipag-kalakawin.
pero pa ulit. Tulog. Hindi nga ko siya tingin ka tapos ito yung talaga nga mugka-mugka din ba? Oo. Dili, din niya kay magbakikikan mga usog yung lagan yun. Correct eh. Hindi sulti maghanap kayo sa mga dugmo kay iyang tiin na lusod atong kinalutan sa mga poses sa bangko. Dubli na ilang gusto ko pero murag gibati ra maghapon katong na. Siguro. Ay anan mo mga kay hukasan og kay dili mo lupot. Adi mo na asa gyud kami do. Piliro ko sa teng mga pulan gila. Daslan. Pero dali ara mo dakar cover oy. Abot mo nagputot na mo dali ara man katong nabawi. Suwaki oh, dalaw-alaw ari wak. Wanted karon wak ha. Hinahanap ka sa kuan. May patong yung ulo mo. Ayaw sa. Oh. Tambok. Namira ba isa? Wala ko kabalo na nga may maonas pa rin nato diya. Okay. Sa kabalawas na din. Kabalo ka pa ha. Mga alien ko ang tanong ko ba niya? Tagasit tango. Ay kay kamaoro yung kamubalansi dahil kanong inato sa ato. Hubad mo na din mo. Wala akong mabeno mo. Yung huli mo? Ay, diba ka rin ako. Itong gabi na sila ulit. Hindi. Pahay mo na pala. Pero masasakit. Dire? Ari itong, dira? Hindi ako gano'n ko sa bato. Ito ako. Mga na, solo-solo rin. Kailan na may makapindot na magsilpos. Na may collection dire. Pwede ito dire tabang-tambay ka po. Uy, pagka ito na na? Nakaang Ano? Eh, parang kagod na. Ganahan naman sa mga libre. Nakapok siya oh. Paliguan pa Kini mo ta abroad. Liwat pa rin mo nag-hike. Ako po nag-hike lang. Hike. Tapos ako na ako. Pero nagawa na siya. Aga, pero pag ikapas mo. Hapit na? Sige mga hapit na ba? Hapit niya sa makapas na ba? Nako. Pero na masuta mo ito na. Agay gabati pa rin ba? Hapit na? Wala mo na ikan ay pagkaon gani mo. Sige na, bakit na ikaw na ako kaya? Nganak na adlawat. Tara na. Ano na ito? Yung mga bunga-bunga nga. No, gagkaon sa galubog. Sakit na ginatiyan ano. Ilit na ito na. Piligis pa rin nato. Yung man siyang monag yung gabi eh. Dili ka buntagan. Tara mo. Pero ikaw may ka mo mapamapa yun daan. Nag-ihap na ako ng lawat. Nakunsagat ko sa gabi. Saktong community pareha sa gabi. Sabi mo nga na, pwede para mga pwede. Ilang binay, gabay ka na. Ano nga siya? Adlog eh. Adlog. Hindi, walang bulan. Bulan mo tingin sa una. Dili adlaw. Wala ko ah. Ya, sa na lalaki bayi kay sa bulanon mo ron. Dahil na. Bayi na. Pasok na bayi po. Di na tayo palit ang bayi. Yan mga kawin mo. Hoy! Ano ka? Ay, nakakasang pulipotol. Nangyay sa bahay. Yun do.
Tidak man ko man ko ng mundo. Yo, pakakay rin. Sige palot sige palot ni. Ano yun? Kapo ko. Pero mura ba kasi nakadagon gabi sa mo ka bubuo na tong niulaan mo gabi.